May I call our senior pastor to introduce our guest speaker, Pastor Benito Navarro III. Okay, so good morning po sa inyo lahat dyan sa ating dyan po sa Switzerland, sa India, sa Dubai, sa Sharjah, sa Abu Dhabi, sa Al-Ain, sa Pilipinas, no? Sana wala akong nakalimutan sa Ras Al Khaimah, sa Al Jazeera, no? At ngayon po ay bago po yan magsasalita, yung pong anak niya, I think aawit po, no? At ang ating po tagapagsalita ay hindi na po iba sa atin. Siya po ang pastor ngayon ng Calvary Baptist Church, San Jose del Monte, Bulacan. At sila po ngayon ay naglilingkod sa lugar na yon through Pastor Carl Gormley. Ay na-meet ko siya at naging bahagi ng ministeryo ng inyong pastor. No? At sila po ang nag-iisang church, no? Maliban sa aming sending church, no? Sila po ang nag-iisang nagtitiwala na sumusunod hanggang sa ngayon, no? At ilang beses ko na rin pong, no, ako po ay ano sa kanila, bisita. Ang sinabi ko doon sa kay pastor at saka doon sa kongregasyon, kung meron pong mas nangangailangan na pastor o missionary kaysa sa akin, willing ko pong i-give up yung aking support ng San Jose del Monte, Bulacan para meron namang makinabang na ibang missionary at pastor. Sa pangalawang pagkakataon na pagpunta ko doon, pangatlo, subalit sa awa ng Diyos, imbis na tigilan nila, patuloy pa rin nila akong sinusuportahan. At isa pong nakatataba ng puso kasi sa ngayon, napakahirap magtiwala sa mga missionary. At ako naman ay hindi naman ako nagmi-mission for support kasi mahirap kasi ang ating Panginoon walang iba kundi ang Panginoong Kristo, no. So ako ay nagpapasalamat sa ating pastor na ito at sa kanilang iglesia na patuloy silang sumusuporta sa akin financially, no. At yun po ay aking pinasasalamatan sa Panginoon. So ating pong tagapagsalita ngayon, hindi lang po siya pastor ng Calvary, kundi siya rin po ang namamahala sa school doon. May school po sila, malaki po yung school nila. At yung kanilang lugar ay napakaganda, no? At tawagin na po natin ang ating pong tagapagsalita. Walang iba kundi si Pastor Edgardo D. Robes de Jesus. No. At siya na rin po ang magsasabi ng kanyang pangalan ng kanyang anak, ng kanyang asawa, kung ilan, at aawit yung anak niya. Yan, okay? Pastor Edgar? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatiran natin dyan sa Kuwait, Dubai, at dyan din sa Switzerland. At sa lahat po ng bumubuo po ng CBC MMI, ay ako po yung bumabati po sa inyo ng happy 3rd year anniversary of your church foundation and also your mission convention at the same time. So I'm glad to see our brothers and sisters in the Lord. I'm glad to hear about a brethren from India who are present right now. Then, tutuwa rin po ako kay nanay kanina. Akala ko kanina magja-jump si nanay eh. But anyway, ako po yung nagpapasalamat. Now, to introduce myself, I am Gardo Dolor Robes. At dito po ako, tubo po ako rito, local po ako rito sa San Jose del Monte, Bulacan.
My wife's name is Miriam. He is a teacher here at Calvary Baptist Church Mission or a ministry of Calvary Baptist Church. And my eldest son is John Samuel Robes, who is incoming first year college this school year, and he will take up uh, Doctor of Veterinary Medicine. And my second son is incoming grade 12 student, senior high school. And my youngest daughter is incoming grade 9 student this year. So ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Thank you, Pastor Benny, for inviting me to speak in your third year anniversary. And it's a privilege and honor just to be invited and share with you the Word of God. Actually, Pastor, hindi yung anak ko ang mag-special number. Ako po ang mag-special number. Ben. This song that we will sing is actually a common song, Filipino song back in I think back in the 80s or 90s. They used to be a Baptist singing group. They called themselves Papuri Singers. At ito po yung aking po gustong ibahagi na awitin. No? At sana po ang mag-work. No? I have my computer with me as my background. Actually, it's just like following a karaoke machine. Pero I hope mag-sync yung aking pong pag-awit at makuha po ng audio. No? Ito po yung nais ko pong ibahagi sa inyong awitin before I share it with the world. Dakilang katapatan po ang title. Ben. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, yaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsilag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay panglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming labi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ay aking purihin. Sa buong mundo ay aking paawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, kapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming labi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka,
Diyos, pagkamang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahang ang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Amen. Pinakaon Diyos sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig malay kami noon hanggang ngayon. Amen. Sana po yung naging Amen. encouragement po, paalala na talagang, sabi nga po dun sa Lamentations chapter 3, the days of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions faileth not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Muli po, sa Diyos po ang papuri. Ewa, Pastor. Yan po. Amen. Amen. Kayo na po, Pastor. Okay, maraming salamat po ulit, Pastor Benny. Bago ako magsimula, again, I just want to thank you, Pastor, and your family, and the brethren there in the Middle East for inviting me to share with you, and also for giving me a privilege to celebrate with you with God's faithfulness there. At ako po talaga, personally, I'm very blessed to know that all of you, and I believe all of you are working at the same Amen. time, serving the Lord in your best capacity. You know, nice ko lang mag-sideline na ito bago tayo mag-share. Now I find out that, dito ang common problem, alam ko po, Pastor Benny, this, itong mga situation na ito. People here in our country, most of the time, brothers and sisters in the Lord, asking their pastor to pray for them to have a good job, whether in the Philippines or in the foreign land. And then, after the Lord granted their prayer request, they tend to, skip church services and forget about serving God. But you are the living testimony, all of you Amen. guys that are Amen. serving together in different areas in Middle East. You are a living testimony that work, yung ating pong secular work, and even our ministry can go together without, pulling each other down. But, meron pa rin po talagang opportunity tayo talaga na mag-serve sa ating pong Panginoon in your best capacity. Kaya I Amen. admire you, Pastor Benny, and your, yung mga manggagawa po natin dyan. I pray that you will still serve the Lord. At alam ko, very challenging serving in a foreign country. Alam po natin, I know that the culture there is different. Also, the cost of living is different. Everything is different back home. Pero in spite of those, ang Panginoon ay talagang pinaglilingkuran ninyo. Amen. Sa ating pong Panginoon. Kaya, nang muli, binabati ko po kayo ng inyong po sa 3 taong foundation anniversary
anniversary and also third Global Mission Convention, purihin po ang Panginoon. No? At kanina na pahapyaw konting-konti, napakinggan po si Pastor Cornelio Sacramento at tagal ko na rin po siya hindi nakikita. Okay, nais ko po i-share na po sa inyo ngayon ang salita ng ating Panginoon at doon po sa team ninyo is edifying together in the love of Christ. Now, this morning dyan po sa inyo at dito po sa amin, alas 4 na, and yung aming po afternoon service is ongoing. One of our deacons, Deacon Mark Paulino, is the one preaching our afternoon service. We had a great morning service this morning. We had one visitor who attended this morning, and he just Googled our church because he's new here in our place, and then he's looking for a church to attend to. And thanks be to God, to modern technology, he Googled the church near him, and then nilabas po ni Google yung Calvary Baptist Church. Kaya tutuwa po kami at purihin po ang ating Panginoon. Now, dito po tayo sa Ephesians chapter 4, verses 15 to 16, ang ating po mga Bible. Okay, sa inyo pong theme, nakalagay po doon sa inyong caption, edifying together in the love of Christ. And I just want to use these two verses as a springboard text. Doon po sa ating pong topic po ngayon po umaga. Sabi po rito sa Ephesians 4, verse 15 to 16, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make an increase of the body unto the edifying of itself in love. I just want to share this morning the desire of God concerning His church. The desire of God concerning His church corporately and also for us individually. God desires that His church be, number one, exalting the Lord. God desires that His church be exalting the Lord. Ang nais po niya ng ating Panginoon ay tayo po bilang pong church corporately and tayo po bilang mga individual na mga Kristyano ay ating pong itinataas ang ating pong Panginoon. Sabi po rito sa Romans chapter 15 verses 5 to 6. Romans chapter 15 verse 5 to 6. The Bible says, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. So sinasabi po rito na nais po ng Panginoon tayo po like-minded, meron pong iisang kaisipan, ay ito po ang dapat po nating pagkakaroon tayo ng pagkakaisa. That we should have one mind and one mouth glorifying God, even the Father of our Lord Jesus Christ. The reason of our existence here on earth and the reason God saves us is because God wants us to please Him. According to Revelation chapter 4, verse 11, yun yung kalooban ng Panginoon. We were created for His pleasure. And it is a great privilege for us as His children to exalt the Lord, to glorify the Lord in our lives. Kaya mga kapatid, diyan man kayo po dyan sa Middle East at sa mga kapatiran po natin, maaabot po nito. Magpatuloy lang po kayo. Ito po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na ang Panginoon ay ma-exalt natin. Na ang Panginoon ay ating maitaas sa ating pong mga big at sa ating din pong mga kaisipan. Now, under our first point,
Now we can exalt the Lord through our testifying, through our testifying. According to the book of Psalms, sabi roon, hindi ko lang naisulat yung chapter, but ito po yung sinasabi. Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of His enemy. So sabi roon, hayaan daw ang mga tinubos ng Panginoon ay magsabi. So, for us to exalt the Lord, we should testify of His goodness, of His saving grace, and of His faithfulness sa mga tao. May binabanggit nga rin po sa book of Psalms, I'm not mistaken, in Psalm chapter 89, verse 1, sabi po roon, basahin ko lang po sandali. Psalm 89. Sabi roon, I will sing of the mercies of the Lord forever. Yea. Sabi niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. So sa atin po, na ating mga bibig, we should make known of His faithfulness to all generations. Alam po tayo mga Pilipino, we have many things to tell our friends there, in your place, dyan po sa foreign land. We can tell many things, good things about our country. Boracay, Bohol, yung mga napakagandang pwedeng puntahan. Our adobo, sinigang, o ano mga maganda, our hospitality. We can tell many good things about our country, about our culture. But ang pinakamagandang dapat malaman nila that will exalt the Lord is for us to make mention of His faithfulness to us. Yung po ang mga kapatid, huwag po nating kakalimutan. So we can exalt the Lord through testifying and also through singing. Speaking to yourselves in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Yung pong ginawa po kanina, ilang beses po tayo umawit. Napakaganda po. Pinuri po natin ang ating Panginoon. Tayo we are testifying of the power of the gospel through singing. We are testifying of His saving grace atin po, of His goodness through singing. Kaya yung pag-awit po, hindi naman po sinusukat ng Panginoon yung ganda ng ating pong libre o ng ating pong husay sa pag-awit. Yes, plus factor na po yun. Ang ganda sa pakinig. But the content and even the heart and the motive as we sing to the Lord, yung po ang mahalaga. So let us exalt the Lord in our services through singing. Umawit po tayo. Namnamin po natin ang bawat titik ng ating po naawit. Sabi nga po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14, sa isa po sa verse 4 on, I will sing with understanding also. Kaya minsan, pag ako po yung maawit, minsan, hihinto ang aking pong bibig sa pagsunod doon po sa pangunguna ng song leader. Just because I'm pondering on the lyrics of the song. At pag ako naman po ay nakikinig ng mga special number, I do not look on the person or people who are rendering the special number. That's only my preference. I tend to close my eyes and listen carefully to the lyrics, to the message of the song, and in that way, I exalt the Lord, I praise the Lord through understanding the message of the song. So let us exalt the Lord in singing. And let us also exalt the Lord through our giving. I praise the Lord. Kanina, nagkaroon po ng offering po kanina. Praise the Lord. Because God's work must be supported by God's people. Amen? Amen. Ayun po ang magtataguyod po talaga niyan. We are just funnel of blessing or channels of blessing na binibigay ng ating Panginoon. So let us exalt the Lord through giving. And giving, alam naman po natin,
if we have that kind of motive, the right motive, giving to the Lord, naho, will be delightful to Him. Diba? Sabi nga ng ating pong Panginoon, before we give, before we leave our gift in the altar, kung merong hindi tama sa puso natin, if we have something against or issues against our brethren, the Bible tells us that we should leave our gift, first be reconciled with our brothers, and then let us give. So, dapat po, tandaan po natin, ang Diyos naman natin, hindi naman natin po nasusuhulan. We are not, kumbaga, giving God a favor and asking God a favor in return because we are giving to His ministry. Giving is a privilege. And when we give, our motive should be to honor the Lord. So we should exalt the Lord also in our music. Amen. Alam po natin ngayon sa iba't ibang mga, sometimes tuminsan, spirituality, they equate spirituality through the dynamics or even yung mga music na nakaka-attract. No, ganun ngayon ang laban ng Pilipinas sa Pilipinas. No, if you stay, kumbaga, simple or hindi katulad ng mga ngayon na nagmo-modernize na kanilang music just to attract young people and ano pa mga bagay. So, kung hindi naman nag-honor ng Panginoon yung ating pong music, no, all of those fancies or even grandeur of that rendering of music will become to nothing if our purpose is not to exalt the Lord. So number one, God desires for us that His church, we as His children, be exalting the Lord. Number two, God desires that His church be evangelizing the world. Amen. Alam niyo po, ito sinasabi mo, ito ay ginagawa na. Alam niyo na andito kayo sa Pilipinas eh. Taga rito kayo eh. Some of our brethren there, although they're not Filipinos, you came from your own country and you have an opportunity to work there, to earn a living there, to serve there in the Philippines, which is your comfort, our comfort zone. Pero mga kapatid, to think na kayo pumunta, sa akin, in my perspective, my own perspective only, if there is a country or continent that I would like to go, yung Middle East, siguro, ang idea ko dyan is just to earn money or to work. Okay, yun lang ang naiisip ko dyan. But to look at it as a mission field, in my perspective, hindi sumasagi sa isipan ko. Pero Amen. kayong mga kapatid, kayong naandyan, alam ko buko doon sa financial benefits ng iyong pagtrabaho dyan. At kayo, hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakakilala sa ministry dyan. Hindi sa Amen. Pilipinas, ha? Diyan kayo nakakilala sa Panginoon dyan sa Middle East. Amen. At alam ko na ang culture dyan, ang majority ng religion dyan at maaring persecution na matanggap ninyo. Talagang ako po ay nagpapasalamat sa inyo kung lakas ng loob na hindi lamang yung kapwa natin Pilipino ang inaabot ninyo. Amen. Hindi Amen. ibang lahi. Kaya, let us edify together in love. In the love of Christ. At ito yung isa sa gawin natin. Let us evangelize the world. According to Acts chapter 1, verse 8. At alam ko, na-fulfill nyo na yung unto the uttermost part of the world. Sabi sa Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me in Jerusalem and in all Judea. I forgot to mention yung keyword, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the Amen. uttermost parts of the world.
So itong Jerusalem natin, sa kababayan nating mga Pilipino, yung kung saan ka na, andun kung ano yung probinsya mo, yung hometown mo. Mhm. Yung Judea, yung nakalapit bayan, Samaria, yung nakalapit na rehiyon, buong Pilipinas, and then yung unto the uttermost part of the world, kayo, pinuntahan mo yun. So let us evangelize the world. Amen. Thank you mga kapatid dahil maging sa Switzerland, meron kayong nagiging mission, knowing na kayo po'y naandyan sa lugar na yan at magkakaiba kayo ng time zone. Tinignan ko kanina sa Dubai, sa Kuwait, merong 1 hour difference. And then dito naman sa Switzerland, medyo malaki-laki yung time difference. But you agree to meet dito sa Zoom meeting natin para lamang po manambahan at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. So, nagpapasalamat po kami. At kanina nga, nabasa ko yung letter ni Pastor Dennis sa akin, ng card, na mayroong isang kapatiran na babalik po dito sa Bicol at doon naman po mag-mission. So, purihin lang. Amen. Brother Dan. So, let us evangelize the word to missions. At sinabi po kanina ni Pastor Dennis po sa inyo, no, it is only it's a blessing na yung aking pastor, ng Pastor Card Gormley, my senior pastor. Yung church po namin celebrated our 36th church anniversary last November. Amen. So by the grace of God, sa loob ng 36 years. But 36 years ago, 35 years, 37 years ago, okay, meron pong church dito sa Angeles City, Pampanga, na nagkaroon po ng birthday. Okay? One of the members there in Hillcrest Baptist Church, Angeles, Pampanga, had a birthday to reach his relatives here in San Jose del Monte. Alam nyo, ang traveling time from Pampanga to San Jose del Monte, sa panahon natin ngayon, it will take almost 1 hour or more. Back in the days, medyo matagal. Marami kang transfer ng bus and the jeep. And then, 5 o'clock or 6 o'clock in San Jose del Monte, 30 plus years ago, wala nang biyahe. So, they had prayed and they have shared the gospel in San Jose del Monte. And praise the Lord, that family got saved. And then another family got saved. Another family got saved. And then, eventually, their place cannot contain these growing families that Amen. are, that have been saved. So they have prayed for a bigger place. And purihin ng Panginoon, meron po isang kapatiran na nagpahiram po ng place nila. And then kahit na ganoon, hindi na rin kasya. And then finally, nag-ipon po sila ng pera to buy to lots, doon po sa atin, sa Sacramento Townville. And then, pinagpala ng ating pong Panginoon. And the rest is history. 36 years na yung nakalipas. At sa ngayon, nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Kaya kami po, Amen. Pastor Benny, ay hindi po kami nagsasawa. Kami po ay na mag-suporta ng mga missionaries kasi po, kami po ay bunga ng mission. I got saved here in 1990 through the Amen. Calvary Baptist Church, door-to-door visitation. Ngayon yung aking pangalawa. Not only missions, visitation or door knocking. Alam natin sa Pilipinas, kaya natin gawin yan. But alam ko, different cases sa iba't ibang mga bansa. But anyway, meron tayong ibang pamamaraan na pwede tayong makapag-share ng gospel. So inviting people, friends, from work, na pumunta rito sa church, so that they could hear the gospel of our Lord Jesus Christ. Here in the Philippines, may mga children's ministry po tayo. At may mga child evangelism tayo. So we can also reach these young people through the gospel of our Lord Jesus Christ. Or even yung tracts distribution. Meron tayong mga gospel tracts na pwede natin i-share
No, I don't know doon po sa inyo kung allowed na mag-pass out ka ng mga religious uh, pamphlets. But I don't know. But ang bottom line dito, no, ilan lang yan doon sa mga means ng pag-share ng gospel. The bottom line is we must evangelize the lost world. Because souls are dying, no, people are dying, souls are going to hell, at tayong mga Krisyano ang inaasahan ng Panginoon to reach the world. Kaya mga kapatid, alam ko, natutuwa ako doon sa isang ginagawa ninyo. Alam ko, whenever a member of your church return home, alam ko hindi lang bakasyon eh. Kineda ni Pastor Ben, evangelism. Amen? Alam Amen. ko, yun yung isa sa, ano niya, hindi lamang buwang bakasyon. I know you have a limited time to return home, then going back again to your workplace. But you know, natutuwa po ako na iyon ang isa sa mission ninyo. Sabi ko, naisip ko nga, honestly, Pastor, paano pa sila may oras? Pagdating dito may jet lag, pagkatapos ng pupunta ng mga probinsya, pupunta na kanilang mga, imbes na magpahinga, sightseeing, o pumunta sa mga na-miss na mga lugar, nagmi-mission pa kayo. Amen? Natutuwa po ako sa ginagawa po ninyo at purihin ng ating pong Panginoon ang iyong pong pag-uwi sa inyong mga mahal sa buhay at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa kanila ay kapurihan po ng Panginoon at ipagpatuloy niyo po natin. So God desires that His church be exalting the Lord. And God desires that His church or His children be evangelizing the world and also educating the saints. Educating the saints. According to Acts 20:28, ito yung utos dun sa mga ministers, the pastors, leader ng mga church. Sabi sa Acts 20:28, take it therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God which he had purchased with his own blood. Amen. So yung word dyan na to feed, papakanin. 20, 20, 20. So papakanin daw ng salita ng ating Panginoon. According to our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. So, kailangan natin ng pagkain. And then, itong word of God, ito yung pamana rin sa atin. In verse number 32, the Bible says that His word is our inheritance. Acts 20:32. And now, brethren, I commend this God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So, educating the saints. So, ano yung mga mamamaraan natin? Ano yung practical na ginagawa natin sa church natin? So, alam ko, meron kayong preaching. You have your worship service. And I believe you have your Sunday school. O, I mean, hindi Sunday. Alam ko na-aware ako na hindi Sunday yan. Yung gathering po yan. Most likely Friday kung yung kakamali. But, alam ko, anumang araw yan, meron kayo teaching or discipleship. Or you have Bible studies. Or you have book studies na pinag-aaralan yung salita ng ating Panginoon. Kailangan po natin ng salita ng ating Panginoon. Yan ang mag-build up sa ating faith. Yan po yung magbibigay sa amin ng strength. At dahil po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi nga doon sa Ephesians 4, verses 11 to 12, no? God gave us His gifts. No? Yung mga pastors and teachers, ng purpose, sabi nito, for the perfecting of the saints in verse number 12, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to
nalilinlang. Alam po natin ngayon, no, in our day and age, social media, internet, napakarami pong mga sources. Kung yan yung isa sa mga source po natin, kung ano man yung gusto mong matutunan. Okay? At napakaraming mag-o-offer ng mga website patungkol sa kung gusto mong matuto ng salita ng ating Panginoon. But the danger ay makikita natin doon na naandoon. Kasi maaaring pwedeng mapunta ka sa mga sites na magsasabi na si Kristo, tao lang, na magsasabi na ang kailangan ng para maligtas ka, kinakailangan mo umanin ng relihiyon. O maraming sasabihin nila, kailangan mo matinding pagpapakabuti para maligtas ka. So marami pong mapupuntahan, mababasa ang mga tao na mga sites na yan, social media platform man, na nagtuturo ng ganyan. Pero kung tayo po mga kapatid kayo, mag-i-stay kayo sa inyong mga Bibles na dyan. Nakikita ko po kayo dyan, may hawak kayong Bible. Basahin niyo lang po yan. Basahin niyo po. Basahin niyo po yung Bible ninyo. Huwag niyo pong kakalitaan. Namnamin niyo po yan. Siyasatin, pag-aralan, mahalin. Yan po ang makapagpapalakas sa atin. Yan din po ang magbibigay sa atin ng patag upang makaiwas tayo sa tukso ng kasalanan. Psalm 119, verse 9 and 11, sabi on, wherewithal shall a young man cleanse his way, in verse number 9. And in verse number 11, by taking heed thereto according to thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. So, para daw makiiwas tayo sa magkasala sa Diyos, ilagay lang natin, ilagay natin sa puso natin ang Amen. salita ng ating pong Panginoon. Sabi nga ni Prophet Jeremiah, it is the joy and rejoicing of my heart. Yan po ang magbibigay rin sa atin ng kagalakan. Kaya magbibigay sa atin ng guidance. So let us educate our people. Let us teach our people about God's word. And let us also teach our people to serve the Lord. Diba? 2 Timothy chapter 2, verse 2. Isasalin natin yung ating kaalaman sa kanila. Let us pass the baton or let us pass the torch to our yung mga susunod po nating mga generation so that sila naman ang magtuturo. Pastor Benny and mga kapatiran natin, natutuwa ako dahil dito sa church. Ako man ay nagkasakit o kinakailangan po mag-speak gaya po nito. Meron tayong mga kapatiran na may kakayanan tumayo. Able men to stand in the pulpit, to preach my absence. At mga kapatiran na talagang I admire them for having this God-given gifts to minister to other people. Yan po ang isang tutuwa po ako pag nakikita ko yung mga kapatiran na sila naman ang naglilingkod sa kapwa po natin. So let us educate our people. And I know and I believe Pastor Benny Navarro, and the other preachers that are teaching their people very well. Kaya magpatuloy lang po kayo mga preachers, mga kapatid. Kayo po ang magsisilbing kalakasan po nila. Magpatuloy lang po kayo. Amen. And if God will allow, na ma-extend pa ito to Bible college, Bible institute, or even Christian school, hindi posible po yan para magpatuloy po ang extension ng pagtuturo po ng ating pong mga kapatid. And then lastly, God desires His church of His children to be edifying the believers and ministering one to another. In Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, just before your text sa inyo pong anniversary, makita natin doon na ang layunin kung bakit merong pong church, kung bakit kayo naandyan
gathering in different places, no? In the Middle East, no? At in some other parts of the world, at maging sa mga kapatiran natin dito sa Pilipinas. The reason why na binigay sa atin yung mga pastors and teachers, mga workers, is for us to edify our fellow believers. Ibig sabihin, i-edify, palalakasin, patatatagin, na andyan tayo upang palakasin ang isa't isa. Ako, tinitignan ko kayo dyan sa isang screen. Okay? Nakikita ko may mga bisita tayo. No? We have different visitors no? Sa iba't ibang mga lugar. Natutuwa ako, no? Na ako nadadam ako, no? Yung nararamdaman, no? Parang ako, no? My perspective. Malayo kayo sa mga mahal mo sa buhay. I believe, no? Yung tatay ko rin po kasi ay 2 beses pong nag-abroad sa Saudi and Riyadh. At talagang pag-uwi yan ng dati, nung buhay pa siya. Talagang naiiyak. Pagbabalik ulit ay umiiyak. Dahil talagang miss na miss nila ang kanyang pamilya. Eh, yun lang, alam po, mostly sa inyo ay yung mga family nyo na andyan nyo, kasama ninyo sa pag-work. No? At isang malaking opportunity to encourage yung ating mga brothers and sisters in the Lord who are working alone. I mean, ibig sabihin, sila lang sa pamilya nila yung nagtatrabaho dyan. At mayroong malungkutan yan. Alam nyo, kaya yung pwede pong gamitin ng Panginoon to strengthen and edify them. Although they were far from their loved ones, mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi naman iniiwan at malapit ang Panginoon. So let us edify our brothers and sisters and let us minister to them by offering them our service. Yung kanina po, di ba? Isang servisyo yung ginawa po na ipag-pray yung isang ina, si nanay, na nagkaroon po ng aksidente, no? At gumaling, di ba? Isang servisyo po yung pag-pray. Isang servisyo, marahil yung iba sa inyo, sinundo pa sa mga apartment o sa bahay para makapunta ng church. Amen. So, yun po yung pag-serve sa ganyan. Tuloy niyo po, makakatatang po iyan. Na kayo yung nagsasama. Meron kayong fellowship. Okay? Kanina, nagkaroon kayo ng break. I believe, kayo ay nag-enjoy kayo sa iyong coffee break, sa iyong pong pinagsasalo-saluhan, kwentuhan, at excited marahil na marinig yung mga ibang mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar. So yung fellowship, mahalaga rin po yan. Yung fellowship po talaga na nakaka-honor sa ating Panginoon. So yung fellowship. And also, merong iba pwede natin gawin din. We can edify our believers by ministering to them through community projects. Down dito sa Pilipinas, di ba? Dito naman, may kalayaan po tayo. Na dito po sa church ay we conducted medical mission through the help of our friends from the States na nakilala namin yearly. Ay nagpupunta po sila dito just to render the services in our community here in San Jose del Monte. That resulted with hundreds of people getting saved. Kaya yun po ang nakakatuwa mga kapatid na meron po mga naliligtas po magitan po ng mga ganito po. So let us edify our believers in the Lord. Kaya nyo nga, ang ating Panginoon, ito yung sinabi niya kay Apostle Peter. One time in the book of Luke, the Lord Jesus Christ said to Peter, 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 Satan had desired to sift thee as a wheat, but I have prayed for thee. Ang sabi niya roon, when thou art converted, strengthen thy brethren. Ganun po ang nakita ng Panginoon kay Apostle Peter, that he would be tried by Satan. He will be tempted by Satan. And
and his faith will be put into test. Maaaring siya'y ma-discourage, malulumo, no? Para mag-isip siya na mag-quit na siya. Pero sabi ng ating Panginoon, I have to pray for this. No, our Lord Jesus Christ, kung makita natin doon, the Lord Jesus Christ cares for us individually. No? Even in our lowest point, no? In our faith. Na ang ating Panginoon, nagmamalasakit siya na tayo ay kanya po bigyan po ng encouragement. Ang sabi roon, when thou art converted, ibig sabihin, when you regain your strength, when you are up into your feet, you'll be the one to encourage those who are failing, those who are struggling. So tayo po, magpalakasan po tayo sa isa. Encourage po natin ang isa. Gawin po natin yung ating mga gawa, mga kapatid, na makapag-minister po tayo sa kanila. Kaya mga kapatid, God desires that this church be exalting the Lord. So let us exalt the Lord. Let us evangelize the word. Let us educate our fellow believers. And let us edify one another to ministering to one another. At pag gagawin po natin yan, ay mabibigyan po natin ng kaluguran ang ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pong pasensya. At purihin ng Panginoon. I pray na marami pang mga anibersaryo ang inyong pong ilaos at Pastor Benny at sa ibang mga kapatid nandyan. Kung kayo po uuwi at kayo magdaan po rito sa Bulacan, huwag kayong mahiya na mag-message po sa akin kahit sa messenger lang po. At pwede naman po natin schedule ng fellowship po kayo, dumaan kayo sa church namin. Kaya purihin po ang Panginoon. Nais ko po munang mag-close sa pamagitan po ng prayer and I will give the time ko po ang mga Pastor. Panginoon, thank you po. I pray at mga kapatiran namin dito sa iba't pampanin po ng Middle East, even in Switzerland. Panginoon, ang prayer ko po, ay lalo po silang maging matatag. Magpatuloy po sa misyong at sa iyo pong pagsunod po sa iyo pong Great Commission. At sila po ikaisaan pong mapunta ang iyong salita ng Ebanghelyo ay kanilang papangarap. Ano man, gano'n ka-challenging ang buhay, sabay na kanilang pong paghahanap buhay, ay meron pong opportunity na mag-lingkod tayo. Pray, O Lord, that you would bless them, that they would glorify you in their lives, through missions, through their fellowship, and through prayers and ministering to each other. Kaya Panginoon, kayo po ang magpala po sa Kristo. My honor and privilege to speak with these brothers and sisters in the Lord, serving you in a foreign land, Panginoon. Kaya patuloy niyo pong bless pati si Pastor Benny at sa kanya po pamilya at lahat ng mga pictures tumatayo sa iba't ibang lugar ng gawain po. Salamat po ng marami. In Jesus' name. Amen. Thank you po. Amen. So, Pastor, dyan lang po kayo, i-award ko po yung certificate ninyo. At dadalhin po ito sa inyo ng personal, yung kung sino man uuwi dyan sa Pilipinas. At bago po tayo magwakas, ay hihilingin ko po na ipagpipray niyo po yung si Brother Dan na aalis po ng May 7 going to Bicol. Tapos si Amen. Brother Benji po, Brother Benji Kabatik, yung ating mission coordinator sa Kuwait. So dalawa po ipagpipray nyo. Brother Benji Kabatik, yung ating mission coordinator sa Kuwait, at saka si Brother Dan Dames going to Naga City, Camarines Sur sa May 7. So ito po yung certificate of recognition is presented to Pastor Edgar Dolor Robes, Calvary Baptist Church, San Jose del Monte, Bulacan, in sincere appreciation for your support and presence as our guest speaker to our 3rd Global Mission Convention and 3rd Thanksgiving Foundation Anniversary, with a team edifying together in love of Christ
Ephesians chapter 4, verse 15, given this 4th of May 2025 at CBC MMI Kuwait Outreach, Salmiya State of Kuwait. So God bless you po. Ito po yung inyong certificate at makikita nyo po, matatanggap nyo po yan sa pag-uwi ng isa sa mga kapatiran para po bumisita po sa inyo. So God bless po. At Brother Dan, dito po kayo. At Brother Benji Kabatik, magko-close po tayo sa pananalangin sa ating mga mission coordinator sa Kuwait at saka kay Brother Dan. Pangungunahan po tayo ng ating guest speaker, Pastor Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Pagkatapos po nito ay magkakaroon po tayo ng panalangin po sa pagkain sa ating pong lunch fellowship. No. Okay, Pastor Edgar, sige po. O, Ama naming Diyos na sa langit, salamat po sa mga fellowship time. Meron po kami sa time na kami po yung kasama-sama to study your word, to feast on your word. And we pray, O Lord, na kayo po patuloy na magpala sa kanila. Akin po nilalapit po ngayon si Brother Dan Dame na siya po'y babalik po sa Bicol itong darating na Mayo 7 para po mag-mission po roon. Prayer po namin, Panginoon. Prayer po para sa Kanya. Alam po kayo po ang tumawag po sa Kanya. Kayo rin po ang magbibigay po sa Kanya ng lahat ng kakayanan. Talino, kakayanan, provisyon, at sapat na lakas ng loob upang magampanan niya ang pagpuli niya. Ang panalangin ko po ay naway sa mga bunga na pagkakaroon po sa Kanya, sa Kanyang mga akay. Mula roon, magmula po ang Kanyang mga makakatuang pasagawain. Mga taong magbibigay po sa Kanyang encouragement, sigla at saya, Panginoon, na lalo magpapatuloy po sa ministry. Kaya salamat po at tunay na kay buti po ninyo at pangyayon ang Kanyang po dalawang anak, kaya akin din po pinapanalangin na kayo po rin po ang magpala po sa Kanyang po dalawang anak na ito, Panginoon. Kaya salamat po. Kasama po na aming po pinapanalangin. Kaya aming po pinapanalangin po sa panaming kasama na uuwi rin po. Si Brother Benji Kabat sa kanyang pag-uwi rin po sa Pilipinas ay amin din po hinihiling ngayong pagkakala. Umitin po siya sa kanyang pamalagi po roon na ang iyong pong salita ay makarating. Makakilala rin po sa Panginoon at maligtas din po mga kanyang mga kamag-anak at mga kanyang mga kapadaupang palat sa inyo. Kaya Panginoon, salamat sa pagkakataon. Sa pong privilege po sa atin ang makapiling, makasama, makadaupang palat ang mga kapatiran itong naglilingkod po sa inyo sa ibaling bansa. Hindi lamang iniis, Panginoon, ang kanilang kabuhayan sa Pilipinas, lalong yung pong mission nito sa buhay nila. Kaya salamat po ng marami. Ito po ay aming po pinapasalan sa pangarap po aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, so ano gagawin? Okay, so yun po yung mga bisita natin, no? Ay maipag-pray po natin. Saan po yung mga bisita sa Kuwait? Pwede po ba silang lumapit sa harapan? Lahat po ng bisita sa Kuwait. Sa harapan po, may pag-pray ng ating guest speaker. So lahat po ng bisita, Dito na po tayo. prayer for salvation. Sa lahat po ng mga bisita, pwede po kayong sa pulpit yan. Isa pong kami po ay masaya. We are very happy that you are in Kuwait Outreach and we want you to know the salvation, that free gift from Jesus Christ. So our speaker will pray for you, a simple sinner's prayer and a simple sharing of salvation before we pray. Pastor Edgar, ito po yung ating bisita sa Kuwait. Mga aming po mga minamahal na panauhin sa Kuwait,
alam niyo po, buong kayo po nagsikap, yung mga kapatiran po natin dyan, just to invite you to join them in celebrating their third year founding anniversary. And also, not just to invite you to share with them yung joy of celebrating church anniversary. Pero alam mo po, ang isa sa pangunahing layon nila, paharap po kayo ng ibang tao. Alam po natin, sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi ng Bible, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang kamatayan hindi lamang po hinihinto yung ating hininga at babalik ang ating nakawalupa sa lupa. Kundi meron po kalawang kamatayan na nag-iintay sa pagkakas. Ayaw ng Panginoon na kayo magkaroon. Kaya siya na ang gumawa ng paraan. God devised a means for us sinners to have an opportunity and hope to go to heaven. And that way, our Lord Jesus Christ. Kung inyo po hihingin sa Kanya ang patawaran ng kasalanan at tatanggapin niyo siya bilang sa pagligtas ang kanyang pangako. Amen. Sabi roon, thou shalt be saved. Amen. At kung yan ang nais ninyo, pwede kayong sumunod sa panalangin aking papatayan sa personal ninyong pagkakas. Kung nais mo, ito ay nabilang sa mga pamilya. Pwede mong sabihin ng panalangin. Amang Diyos, ako po ay umaamin sa inyong Savior. Ako'y salamat. Humihingi po ako ng pagkakawalan po sa inyo. At Panginoon Jesus, ako po ay nagtitiwala ng iyo pong pagbabayad sa aking kasalanan. Ako sa pagbabayad ay nakait at upang ko po ay magkaroon po ng kapatawaran. Huling araw. Panginoon Jesus, paglanay, ako'y nagpapasya. Matanggap ko bilang aking Panginoon. Diyos at kapatid. Sabuhin niyo po at kayo ang maluwalhati sa buhay ko ng langit. Maraming salamat po. Buhay doon po sa iyo po pinagpapasal. At nadalangin. Alam amin po sa Amen. Amen. Salamat po. Salamat po, Pastor Edgar. And bago po tayo maghiwalay po, pwede po siguro closing po. Close it prayer. Tayo po muna ay closing prayer po. Sige po. Tayo po ay hindi mo po kumikita at manalangin. Dakila namin Diyos na manahin po ng mga pangyarihan at maraming salamat po sa privilege and opportunity. Ito po ay makarinig po ng inyong pong salita. Salamat po sa mga speakers na ginamit po ninyo. Salamat po sa kanilang pong buhay, sa kanilang po effort and time po Panginoon upang magbahagi po ng inyong salita. Salamat po sa inyong pag-ibig po sa amin. Salamat po Panginoon sa taong ginamit nyo na nag-share po sa akin ng Word of God. Salamat po Panginoon sa mga pastor na patuloy na nagpe-pray po sa amin dito. Doon din po sa mga kapatiran namin na nasa iba't ibang dako po ng bansa na humahayo po Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Dalangin po na strengthen them, encourage them, and give them heart na willing po ng kumunod at mag-glorify po kayo po Panginoon at makita po sa amin po mga buhay po Panginoon. Doon din po sa amin po mga bisita Panginoon, maraming salamat po sa kanila pong time dahil hindi po aksidente na sila po ay pupunta rito and salamat po sa pag-share po ng inyong pong salita at nawa po kayo po ang kumilos sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat po sa mga brethren na tumulong po mula po sa preparation, sa mga preachers, Panginoon, sa kay Pastor Jake Sipagan,
Pastor Ben, sa lahat po ng mga pictures po, Panginoon. Sa mga kapatiran po namin po, Panginoon. Hindi ko man po sila maisa-isa, Panginoon. Alam niyo po, kilala niyo po ang bawat isa po, Panginoon. At muli po, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy, ay kayo po ang mag-ingat po sa bawat isa. Kayo po ang may taas po, Panginoon Diyos. Muli po, ano man po mga bagay na amin po nagagawa namin sa inyo, hinihingi po namin ito ng kapatawaran ng Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, salamat po. No, at pwede na po tayong magkaroon ng food fellowship, no, lunch fellowship. At salamat po Pastor Edgar sa ating pong guest speaker. Salamat po sa inyo. Tapos sa ating yung certificate niyo ipapadala po 'yan, makakapunta diyan sa inyo. At salamat po sa ating mga kapatiran sa Switzerland, sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Al Ain, sa Sharjah, sa Ras Al Khaimah, sa Al Jazeera, sa Kuwait, sa India, no? At sa Al Ain. So salamat po sa inyo sa inyong pagdalo, ano? At hopefully ay pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor Jake, salamat diyan sa inyo. At pwede na po tayo maghanda ng lunch. Pastor Jake, pakibigyan mo si Brother Benji ng application, papilapin mo na siya, no? Isama mo diyan sa application. Pagkatapos Brother Benji, yung lahat ng tumanggap sa Panginoon ay turuan mo na ng baptism, no? Baptism, no? Lahat ng mga tumanggap na sa Panginoon sa ating po mga regular Bible study at saka yung mga bisita, next ay ituro mo na yung baptism. Okay? At tulungan ka ni Pastor Jake through that sa baptismal class. No. Amen po. Amen. And even sa Switzerland, ano? Preacher Angelo, lahat po ng mga tumanggap diyan, just like Brother Joel Isip, tumanggap na siya sa Panginoon, turuan siya ng baptism class. No. And then si Nanay, nandiyan pa ba si Nanay sa Switzerland? Si Nanay sa Switzerland? Pastor, Yung pinag-pray umalis natin po. na ng aksidente, nandiyan pa? Umalis po, Pastor. Pakisabi, salamat sa Panginoon at ipapagamit niya na yung kanyang mansyon sa Binalonan, Pangasinan. Amen. Now, Pastor, ano yan, kasi nung ako'y pumunta doon, hindi ko napasok yun kasi sabi ko, isang araw magagamit ka, isang araw gagamitin ka ng Panginoon. No? At salamat sa Panginoon, pumayag na siya na gamitin sa gawain ng Panginoon yung kanyang bahay. Amen, sa biyaya ng Panginoon. So meron po, nagsisimula din po tayo doon, Pastor, sa Binalonan. Binalonan, Pangasinan. Nagsisimula tayo ng gawain doon sa bahay nila Preacher Angelo. Yung ating mission coordinator sa Switzerland, yung nanay niya. So nagsisimula na tayo last year pa 2024. So ito namang sa Bicol, itong May sisimulan natin, no. So biyaya ng Panginoon, local and foreign, tayo ay nagtatayo